Tama, bago tayo magpatuloy, ay mayroon lang tayo magipugnayan tayo dyan sa may bagay po ng Civil Service Commission. Kasama na natin si Attorney Ariel Ronquillo. Siya po ang Assistant Commissioner ng Civil Service Office of Legal Affairs. By good news ito para sa maraming mga government employees. Attorney Ariel Ronquillo sa DZXL News na at kasama niyo si Roger Manelmar. Magandang gabi sa iyo, Attorney Ariel. Magandang gabi po at sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Magandang gabi po. Naglabas kayo ng kautusan at direktiba ang Civil Service magbibigay ng 5 araw na wellness leave. Bakit kailangan pa ang 5 araw na wellness leave para sa mga government employees? Napakarami ng mga leave natin, Attorney Ariel, sir. Yes, alam niyo naman po sa panahon ngayon, nagkakaroon po ng problema sa mental wellness, at saka sobrang stress ng ating mga empleyado at opisyal sa pamahalaan. Dulot na rin ito ng napakaraming mga concerns at mga problema na idinudulog sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nagde-justify po sa pangangailangan ng break o ng period na kung saan pwede pong makapagpahinga, makapag-relax, makarecover. Ito po ating mga manggagawa sa gobyerno upang sa ganun pagbalik nila ay refreshed at mas effective po sila sa pagganap sa kanilang mga tungkulin. Itong wellness leave, kailan ba ito magiging effectivity nito na pwedeng i-avail ng ating mga government employees, Attorney Ariel? Ganito po yan. Ito po kasing bagong policy na ito ay subject pa po sa publication. Hindi pa po siya napapublish pero palagay ko po within this week baka po ma-publish na yan. Now, after 15 days from that publication, doon pa lang po siya magiging effective. At doon pa lang po siya pwedeng i-avail ng mga kasamahan natin sa pamahalaan. So pagpasok pala ng bagong taon, pwedeng-pwede na to. By the way, ito bang 5 araw na bagong leave para sa mga government employees, ito ba convertible sa cash? Katulad ng ibang mga leave ngayon na umiiral, yung sick leave, yung vacation leave, at iba pa, Attorney Ariel? Hindi po siya convertible sa cash. Maliwanag po nakalagay doon, this is non-commutative, non-commutative. So ibig sabihin, hindi po siya pwedeng ipunin at hindi rin po siya pwedeng i-monetize. Kapag hindi po yan ginamit sa loob ng 1 taon, mapo-forfeit po yan. Okay. Pero pag nag-leave ka nito, mag-avail ka, pwede bang hiwa-hiwalay na araw o diretsyo ng 5 araw na yan? O hatiin mo, parang installment, Attorney? Yeah. Pwede pong i-avail yan ng hiwa-hiwalay, yung hindi po siya consecutive. Pero kung napag-desisyon na naman po ng empleyado na consecutively, i-enjoy niya yan, ang maximum lang po ng 3 days ang pwedeng consecutive. Okay. Tapos pwede mong installment next week naman. 2 ulit. Opo, kasi kung tuloy-tuloy naman na 5 araw, baka naman po magkaroon ng epekto doon sa pagsiservisyo naman po, Kasi mawawala siya ng ganong katagal. So hanggang maximum ng 3 days lang naman po. Attorney, itong wellness leave, dapat ba ilagay doon sa leave mo sa proseso ng kunais mga bill na ikaw ay i-avail mo to dahil sa you need magpahinga ka, may sakit ka. Mayroon ka namang sick leave din Di ba may sick leave ng umiiral po? Opo, meron ng sick leave na umiiral kaya po pag i-apply ito, maliwanag po na wellness leave po ang ilalagay po doon, para maituring po siya na iba doon sa umiiral sa kasalukuyan na sick leave at iba pang leave benefits na ine-enjoy natin ngayon. So bago po ito, talagang ang label niya ay wellness leave. Okay. Sige, Attorney, baka may mensahe ka po dito sa ating mga government employees dito sa bagong balita at good news dyan sa Civil Service Commission. Go ahead po, Attorney Ronquillo, sir. Salamat po. At sa ating pong mga kasamahan sa pamahalaan, ito pong inisyu ng Civil Service Commission ay para po sa kapakanan natin, para po sa ganoon magkaroon tayo ng period na kung saan pwede po tayong mag-recover, mag-relax, at magkaroon po ng mental wellness during that period upang sa gayon, pagbalik po natin sa trabaho, ay mas epektibo pa po natin magampanan ang ating mga tungkulin bilang mga lingkod bayan. Attorney Ariel Ronquillo, Assistant Commissioner ng Civil Service Office of Legal Affairs. Marami pong salamat sa napakalagang paglilinaw na issue na yan, Attorney Ariel. Good evening po. Maraming salamat din po sa pagkakataon.
Alright mga kasama, so yan po ano, good news yan sa ating mga government employees. Ano kayang sagot dito?